katauhan ng ating mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan. Ano nga bagang magagawa ng tao kung ang may lumuloob sa kaganapan ay ang Ama? Ano nga bagang matututulan ng tao kung siya ang naghahari at dapat masunod ang Kanya? Ano nga bagang pangingibabawi ng tao kung tuwirang kilala at nadarama siya? Paano ba mapapatotohanan ng taong sumasa kanya siya at sila'y sumasa kanila? Ano ang sumasa kanila? Iba ang sumasa Ama sa sumasa kanilang maraming kanila. Kaya't ang patuto, kung ang Ama naghahari sa bawat isa, walang mangunguna't maghahari maliban siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Maraming uri ang sakripisyong ginagawa ng tao. Maraming panata na tinutupad ang tao. Subalit ano ba ang totoong sakripisyo at totoong panata? Ang gawin mo lang yaon dahil gusto mo. O ginagawa mo yaon at tinutupad mo sapagkat batid mong yaon ang gusto ng Ama. Maraming ginagawa ang tao na sinasabing para sa Ama. Subalit, sa dinami-daming ginagawang para sa Ama, ilan kaya ang totoo? Kung papaano ang layunin ng Ama ay mabuti para sa lahat ng anak niya, hindi lahat ng gumagawang mabuti totoo sa Kanya. Kaya't mapapalad ang nakikipagtotoo at tuwirang ang hangarin at layunin ay mismo siya, sapagkat siya nga ang tanggulan ng bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Bakit nga baga mababahala at matatakot ang tao kung tuwirang damang-dama niya ang tagapagbuhay ng lahat ng patay sa Kanya? Ang tuwirang saklolo ay wala ng iba sa pagsaklolong mas mabuting gagawin niya. Mga mahal, sa pagtuturo, alam ng guro kung ano ang uunahin niya. Subalit ang estudyante, kung minsan kung alin ang inuuna, yun naman ang hinuhuli. Nawa, mawawaan nyo ang ibig kong ito. Di bagat marami ang mag-aaral na kung alin ang dapat unahin siyang iniiwan at kung alin ang dapat na hindi gagawin siyang ginagawa. Pag-aralan ninyo at pagnilayan, mga mahal. Kaya't yung totoong estudyante na tinuturuan ng marunong na guro at totoong guro natututo. Subalit, yung ang alam ay baon lamang at pagtakas sa tahanan, sa gagawin,
pagtago sa dapat gawin, tutungo sa eskwelahan. Gayon din naman ang naghahanap ng kunwari kabanalan. Kung may nililigtasan lang para magpakitang totoo ginagawa niya, tatakasan niya yung tahanan niya para may masabi ang asawang sa tahanan nagtutungo ng Diyos, tahanan ng Diyos. Subalit tahanan nga ba ng Diyos ang puso niya? Nagkarameneyahanan. 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 Yamang kayo'y naririto, pakanam namin nyo ang mababaw kong aral at salita na malalim sa diwa ng taong sarado ang kanyang pangunawa, pawang totoo, katotohanan lang ang sakit sa inyo'y tinura. Ang taong nadala kapag siya'y niloko, magang ang isip niyang tinalaan nito. Kahit di na ginagawa ng kanyang kapwa ang tulad sa ginawa ng nauna, tutulad pa rin niya ang kapwa sa iba. Subalit ang wika ko'y may totoong anak ang ama, at siya ng totoo ipagsisigawan ko, iuulat ko sa inyo. Kung sa ugali ng tao may manloloko't loko-loko, ang ugali ng espirito'y iba. Kaya't huwag niyong iwangis lahat ng gawa sa tao dito sa lupa. Taong aking mga mahal, magnilay at magbulay na tuwiran. Sinong magdaratal, ganap magluluwal ng mainam at mabuti. Napawang kabanalan, tumpak at marapat, dapat na matanggap ninyong lahat. Sino ang gaganap? Sinong magpapakasakit? Sinong tuwirang magbibigay? Taong aking mga mahal, pagnilayan ninyong ganap at tuwiran, lahat ng dapat, lahat ng sapat, lahat ng akma, maging tugma. Tanging sama lamang, yaon magmumula, at kanyang espiritong maglalaan. Paglalagakan, taong nilalang, na tuwirang nasang ito'y gawin. Taong aking mga mahal, pagnilayan ninyo't pagbulayan lahat ng sinambi sa inyong harapan. Inyong pagbulayan, matantong ganap, mabot ninyong tuwiran, sa damdamin ay manahan. Sa may pandinig ay nakarinig, Nagkarameneyahanan.
Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Maraming kaganapan sa ibabaw ng lupa na ang mga may pinagtuparan at naganap sa buhay ng bawat isa. Hindi lahat yung naganap sa kanila ay gusto nila. Nais nila, dili kayay. Ginawa yaon sapagkat kailangan. Kundi, kung minsan may ginagawa ang tao sa hindi niya kagustuhan, napipilitan lang. May pinatutupad ang Ama na di kalooban ng tao, subalit kalooban niya. Mayroong hindi makamta ng tao na kalooban ng Ama na dapat ay nasa Kanya. Iba't iba ang kaganapan sa ibabaw ng mundong ito. Subalit ang pinakamainam na maganap, mga mahal ko, ang tuwirang nais ng Ama na maganap sa buhay niyo, ang makilala, madama niyo siya. Sapagkat walang hihigit at makapapantay na anumang uri ng kayamanan sa lupa kapag siyang kinamtan niyo at lubos na sumainyo. Pagarian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Salamat, mga lagad na naiwan ng Sabado at tumupad. Bagamat wala po bilang Apo Kuching. Salamat din mga pasyente na dumatal, bagamat ang iba'y hindi. Purihin din ang Ama. Salamat sa mga nakipagsaya at nagpagal, na nakipagprosesyon, na nagtiwala na may magagawa ang Diyos na dakila. Totoo nga bang nagtitiwala ang tao? Suriin mo, kung nang nagtiwala ka, anong naiba sa pagkatao mo? Simple lamang, masusuri mo ang sarili mo bilang taong tagasunod at nagtitiwala sa Ama. Na siya'y tinanggap mo ano ang naiba. Dati ba sa buhay mo, kapag naglakad ka ng malayo, sasakit ang tuhod mo, subalit nang nagtiwala ka sa Kanya, walang sumakit sa'yo. Sa dating buhay mo, kapag napuyat ka, sasakit ang ulo mo, subalit ng lubos ng paniniwala at pagtitiwala mo, hindi mo na dinanas ito. Purihin mo siya at pasalamatan mo. Sa dating buhay mo, litong-lito, gulong-gulo ang isip mo, kaunti problema ay nababagsak na ang katawan mo. Nang nakilala at tinanggap mo siya, nakakausad ka, wala na. Kayang-kaya mo na. Pasalamatan mo siya. Sa dating buhay mo, wala ka nakikita kung ano-ano. Ang nakikita mo lang ay pera, bagay, kung anong gusto mo. Sapagkat yun ang hinahanap mo. Subalit, nang nakilala mo at tinanggap mo siya, marami ka nang nakitang kahiwagaan sa gawa niya. Pasalamatan mo at purihin siya. Sapagkat, paano nga ba sinisilang ang Espiritu sa katauhan ng tao? At paano magaganap yaon, mga mahal ko? Nagaganap ba ang mga bagay na kaloob ng tao sa kapwa-tao? O nagaganap ang bagay sa kalooban ng Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kahit gaano karami ang salapi mo, may bagay na hindi mabibili ng salapi. Kahit gaano ka pa makapangyarihan, mayroong bagay na hindi mo mapag-uutusan. Kahit gaano ka pa kaliksit, katalino, may bagay kang hindi makukuha. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang lahat ay hindi nga makukuha sa pamamaraan ng tao. Ngunit sa kaparaanan ng Ama, lahat ng gusto niya, magagawa niya. Buhay ba ang Ama?
Yumango tayo mula kay Juan. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan naggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus. Guro pa naman kayo ng Israel, ay hindi ninyo naunawa ng mga bagay na ito. Tandaan ninyo ang aming mga nalalaman, ang sinasabi namin. At ang aming nasaksihan, ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay na sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba sa langit, ang anak ng tao. Sadyang kahirap maunawaan ang salitang hindi pang tao. Sadyang mahirap maabot ang malayo sa kalooban ng tao, ang lumalapit sa kanya at pilit na pumapasok. Sadyang napakahirap kamtin ang hindi ginugusto at gustuhin man niya kung di siya magpapakatotoo. Sapagkat iba ang bagay na binabahagit gusto ng tao sa kaloob ng amang gustong ibigay sa lahat ng tao. Kaya hindi maunawa ng salitang maliban ipanganak kang muli sa Espiritu at tubig. Sapagkat hindi maunawaan ng tao ang salitang pang-espiritu. Kung pagkataong pag-iisip, hindi maramdaman ang damdamin ng pagkatao, kung damdaming pagkatao. Subalit kung ang espiritu ay nasa katauhan ng tao, walang sasambitin na hindi maunawaan at walang madarama kundi ang pag-ibig ng Ama. At yan ang maliwanag na patotoo ko sa inyo, mga mahal. Hindi mo kailangan pagsumakitan mong ito'y kuhanin, kundi magsumikap kang tumupad at makipagtotoo. Hindi kailangang paghirapan mong ito'y kamtin, kundi magsumakit, maghirap kang magpakatapat. Sapagkat ito'y hindi nababayaran, nauutang, nananakaw, na ipamimigay ng tao lamang, kundi ito'y naibabahagi sa lahat ng dako kung ang Ama ang maghahari sa lahat ng anak niya.
Mga mahal, kung musmus ka pa sa larangan ng kabanalan, hindi ganon na walang pag-iisip ang amang makapangyarihan. Batid niya ang kamusmusan mo at ilalapat ka niya sa kung ano ka at sino ka. Kaya naman may binibigay siyang pagpapatibay upang ikaw na musmus pa bilang hambing sa bata, ay hintayin niyang tumatag. Hinahanapan kanya ng kaparaanan hambing sa isang ina na nais niyang kanyang anak ay matutong maglakad. Hindi niya ito pinupersang, halika, tumindig ka, lumakad ka. Kundi, ginagawa niya'y inaalalayan bago niya pahakbangin na tuwirang nag-iisa. At siya ng ama, nakaantabay, nakaalalay sa lahat ng anak niya. At hindi niya kailanman nililimot, iniiwan ng bawat isa. Subalit paano mararamdaman ng malayo sa kanya at di kinikilala ang kalooban niya at matwid na gusto niya? Kaya't di maabot ang salitang mga pang-espiritual. Mga mahal, sino bang tao ang pagising niya ay may hawak ng tinapay siya? Sino ba ang taong pagising niya ay may ginto na ang katawan niya, maliban na tulog siyang may nakasakbit sa kanya? Subalit, ang lahat ng tao na hindi mayabang at palalo, pag natulog lahat, halos ihubad ang nakasuot sa kanya ng mga alahas. At aapuhapin ito kung mayroon siyang tutunguhan na marapat niyang isuot. Subalit ang gintong pinagkakalob ng ama, pagmulat mo'y nariyan na. Kasama mo na siya, bagamat di mo nakikita at walang kinang sa pananaw ng mata. Subalit sa kabuturan ng puso mo at kabuang pagkatao mo, naandyan na tao, baka mahalin mo lamang at mabubuhay ang gintong ito na patuloy na magpapakinang ng buhay mo at patuloy na magpapatibay upang masuotan ka ng uri ng tagumpay. Mga mahal, paano kakamtin lahat ito ng tao kung sadyang ibinibigay na ng ama, ayaw pa? Kung sadyang inaabot na, nilalayo pa ang sarili niya. At ang taong nagpapakatotoo sa kanya, nililimi kung sino siya, sinusuri kung ano siya. At kapag nasurit na limi niya, doon na nabuhay ang kanyang pag-asa. Sapagkat mababatid niyang walang ibang Diyos palang dapat panghawakan ng salita maliban siya. Sapagkat wala palang ibang dapat sandigan sa lahat ng sandali ng buhay niya, maliban siyang alam lahat ang dapat sa buhay niya, batid lahat ang nararapat para sa kanya, at kilalang kilala niya ang mga anak niya. Sa makatwid, mga mahal ko, tulad ni Nicodemo, hindi lahat ng alagad ng batas ng kabanalan batid ang tinuturan ng isang Jesucristo. Sapagkat kung walang nararamdaman sa damdamin, gaano man kagaling ang utak niyang nagmemorya at nagtanda, hindi niya mawawawaan ang sa akin tinuturan. Sapagkat hindi niya nararamdaman ang kanyang tinatawagan, ngunit batid niya ang lahat ng kanyang kaukulan. Kaya naman hindi niya may sa katuparan ng kanyang dapat natutunan nang dahil wala doon ang kanyang kalooban. Mga mahal, pawang katotohanan ng sa akin tinuturan.
Kung nasa ang kalooban mo, naroon ang gagawin mo. Kung nasa ang isip mo, nanduroon ang damdamin mo. Kung nadarama ng puso mo ang ibig ng isip mo. Subalit, kung layon lamang ng isip mo at laban sa kalooban mo, hindi magkakapanundo at magkakaisa sila. Kaya nagtatalo. Paano kung mabubuo ang kabanalan kung ayaw ng aking isip? Ang wika niya. Paano kung madarama ang pagmamahal kung wala sa aking puso? Ang wika ng tao. Kaya't marapat, kalooban ay mabuhay sa kalooban ng Ama na kung papaano binuhay ang espiritu ng tao na mula sa Kanya. Yaon ay ang espiritong buhay na marunong magmahal kanino man. Mga mahal, ganang pagkatao'y di may tuturan ito. Ganang katauhay di may wiwika sa inyo. Ganang espiritong di namamalayan nyo ang pagkilos at paggalaw hambing sa angin. Kung saan nagmula, timog o kanluran, kung buo o sambulat. Sapagkat nga, mapapatotohanan ng bawat isang sumasa kanyang espiritu ng Ama kung tuwirang nararamdaman niya na buhay na kumikilos sa bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga't maliwanag na isisiwalat ng isang Hesukristo ang pawang katotohanan kung anong nasilayan, kung anong nadama, kung ano ang gagawin. Nang dahil ito ang katotohanan, laman ng Espiritu, buong katauhan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, sabihin man ng tao, magbago ka. Ngunit sarili niya hindi kayang baguhin. Susunod ba ang espiritong nangungusap? Kung sa sarili niya hindi tumutupad. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Sa tao, para matuwa lahat sa iyo, magpakitang gilas ka. At kung ano ang ayon sa kanila, yun ang gawin mo. Subalit ang wika ng Ama, ang ayon sa akin ang tuparin mo, espiritu ko, at ang susunod sa iyo na mula sa akin, ako ang totoo sa kanila. Sino bang nagpakatotoo na espiritu sa lupang ito na nahayag lahat ng tao'y gumusto? Gayon din sa taong nagpapakatotoo, hindi lahat ay gugusto. Sapagkat, kung saan dako ang puso ng tao'y nararamdaman ng gayon, yun ang damdamin nila. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, mga mahal ko, kung lahat ng sasama sa totoo'y nakipagtotoo, tuwirang magkakaisa nga ang mga magkakasama. Subalit ang sumamang hindi totoo sa nagpapakatotoo, siya ang kalaban. At siya ang pawang katotohanan. Sapagkat kung kalaban mo ang katotohanan, sino ka? Ngunit kung ayon ka sa katotohanan, kaisa ka. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang magkakaisa sa totoo, masayang nagsisipagsaya. Subalit, kapag may kasamang hindi totoo, hirap na hirap sa mga totoo na kasama ng hindi nagpapakatotoo. Mga mahal, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang totoo ay aayon sa katotohanan,
at ang hindi totoo laban sa katotohanan. Kung magkagayon, ano baga ang gawa ng katotohanan? Ang magtanglaw sa nadidimla, ang umakay sa naliligaw, ang magtuwid sa balukto, ang magmahal sa kulang sa pagmamahal. Ito bagay ginagawa ng lisya sa katotohanan, sa makaganon at magkatotohanan at magkagayon sa wika ko, magnilay kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang tanong ko naman, mga mahal ko, nagkasamang dalawa, ang isa'y nagpapakatotoo, ang isa'y hindi. Sino mahihirapan sa dalawa? Ang hindi o ang totoo? Kaya, kung itong nagpapakatotoo, patuloy ang ginagawa sa katotohanan at ito'y lumilisya, siya ang nagdadala. Siyang nahihirapan. Sapagat itong nagpapakatotoo, may kasama na totoong katulad niya. Ngunit ito, ang nagpapahamak sa kanya, yung kanyang kasama, hindi tumutoo. Kaya, sinong kahabag-habag? Mamili kayo ngayon, mga mahal ko. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, maraming plano ang tao, maraming binabalangkas. Hanggang sa lipat taon, ito pa lamang ang taon. Lahat kaya na yo'y matutupad? Subalit ang Ama, daang taon man ang balangkasin niya, ay kaya niyang patupad. Kaya nga't may tinuran man siyang hindi pagdakay kaganapan, ang matapat niyang anak at totoo sa kanya sa tuwina, nasisilayan ang kanyang mga tinuturan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sapagkat, kung baga sa halaman na nakaantabay ang tubig, patuloy siyang dumidilig. Subalit, kung ang halaman ay malayo sa tubig, pag natigang na ang kanyang nasipsip, malalanta na siya at mangunguluntoy. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang kuntsing na pagkatao'y walang karunungan at kabatiran. Ganang hindi nyo nasilayan, kayo na ang sumuri at humaton, mga nilalang. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang dam, kapag ginusto ng Ama, matitigang, gaano man kalawak, gaano man kalalim, at umaapaw. So, balit, ang tao, sa palagay niya, kasya na yun, at tama na. Hindi niya kayang patigangin kung siya lamang, maliban isabog ang dam. Ngunit ang Ama, wala mang magsasabog, wala mang gagalaw, kaya niyang patigangin ang anuman. O tao, kung pawang nasa katotohanan, kayo'y batid niyo ang talinghaga ko. Sa lahat ng may lamang tubig, ang dagat ay hindi matitigangan, sapagkat kapag ito'y natigang, wala na rin nilalang. Tao, si Kunching di masasambit ito, sapagkat sino siya para magkatalinong sambitin niya on. Alalaong baga nung ibig kong ituran, sino man ang may talino, maaaring mawalan, katigangan, kung palagay niya'y naroon na sa kanyang lahat. Subalit ang Ama, kailanman, sino man ang mabuhay at mamatay sa lupa, walang katapusan, taglay na kapang yarihan. Mga mahal, inuugnay kayo patuloy sa hindi nyo nakikita, ngunit marapat nyong maramdaman at kilalanin totoo. Ang may pandinig ay nakarinig.
Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko sa Ama, Ama, ako'y hindi namumuno sa kapatirang Divine Mercy sapagkat ako'y walang karunungan, kakayahan at talino. Ngunit ikaw ang pinangangasiwa ko at pinamumuno ko. Gamitin mo lang ako. Kaya't kung ano po ang pinababatid ko sa inyo, pinabatid lang din sa akin. Kung ano po ang ginagawa ko, bahagi lang din sa akin. Kung may hinahanap pa kayo maliban doon, ay wala na po ako magagawa. Sapagkat kung ano lang ang sa akin, siyang aking mamahalin, pahahalagahan, pag-iingatan, hindi ng aking sarili lamang kagustuhan at sariling kakayahan, kundi sa patnubay ng nagkaloob nito sa akin. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat na nakikinabang at nakinabang na, pagpalain pa kayo ng higit na pakinabang upang sa gayon, mas marami pa kayo makamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Halimbawa, may tatanong po ako. Katulad ni Elias at ni Eliseo, nakuha ba lahat ni Eliseo ang nasa kay Elias? Subalit nang dahil hiniling ni Eliseo, kahit man lamang ang balabal mo ang mapasa akin. Kaya nang dahil naman gusto niyang mapasa kanya yaon, sunod siya ng sunod. At hindi siya lumisya. Kahit na nung nakikita niya ng paakyat na sa langit, humahabol pa rin. At nang dahil sa kanyang pagbabata, nakuha niyang balabal. Buhay ba ang Ama? Ano ibig sabihin nun? Sumunod ka ng sumunod sa kalooban ng Ama kahit nahihirapan ka at ibibigay niya ang pamamaraan niya sa takdang araw sa buhay mo. Sapagkat maliwanag ang katotohanan ng paroroonan nitong si Elias ay ang kaharian niya at ang maiwan na si Eliseo ay panglupa pa ang kanya. Kaya kailangan may lakas at tibay siyang kamtin upang may satyad niya ang kanyang gagampanan. Kaya naman, kung kailan nasa taas na tsaka ibinigay sa makatwid, mga mahal. Kung ang hinihingi ng Ama sa inyong buhay, kung kailan mataas na ang pangarap ninyo, tsaka kayo babagsak, wala kayong magagawa. At kung kailan mataas na rin naman, kung hambing sa pananampalataya, tsaka pa lang niya ibibigay ang kapuspusyan ng inyong galak at palalayain kayo, masaya. Buhay ba ang Ama? Mas mainam doon sa tumaas ang pananaw mo at pananalig sa Kanya kaysa tumaas kang tao na akala mo'y lahat ay kaya mo. Na kapag ginusto ng Ama, sa isang iglap maraming pamamaraan siya para itiyab ka na nagpakatayo na hindi mo inalam ang sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, nang makamta nitong si Eliseo ang kanyang karapatan, kung ano ang pananalig niya ay naganap sa kanya. Kung ano hiniling niya ay ibinigay sa kanya sapagkat may kalakip na pagbabata. Maraming tao hiling ng hiling. Ayaw namang magsakripisyo. Bakit teka magsasakripisyo pa ako? Si Kristo ay nagsakripisyo na. Oo, niligtas ka na. Ginawa niya na ang kaligtasan para sa'yo. Ngunit at pasubali kung wala kang alam kundi magsisit, tuloy-tuloy ka sa kasalanan mo. Sinong may kasalanan yan? Inuna na sa iyo ang halimbawa, sundan mo na lamang. Binigay na sa iyo ang daan, sumunod ka na lamang. Ngayon kung ayaw mo, kawawa naman ang nagpapakatotoo, kasama rin ang mga maliligtas na hindi totoo, wala nang magpapakatotoong tao.
Kung naligtas si Juan dahil sa kanyang pagpapakasakit at ililigtas itong si Petra na hindi nagpakasakit, walang Diyos. Hindi pantay ang laban. Subalit dahil totoo na may totoong husgado at hustisya, at di katulad ng hustisya sa lupa, ang kahatulan, Ama ang magbabadya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, maliwanag ang salita. Maliwanag ang pahayag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Si Kunching mahahamak ng sino man. Mapaparatangan, mapagbibintangan ng kung anong gusto ng tao. Subalit, sa tuwin na naman, handa ang Espiritu. Mga mahal, kung totoo ang ginagampanan mo at totoo ka nasa kapwa mo, nasa katibala at kanino ka man tao, wala kang dapat ikabahala, ikatakot na kung anong yung ginawa, maaaring magbalik sa'yo. Subalit, sa tuwin ay tatandaan, mabilis mang magbunga ang butong ito, hindi kasama ang bunga pagkatapos kinabukas ay makikita mo na. Kaya't ang tao, huwag maghintay na ngayon gumawa, bukas ay meron ng ganti sa kanya. Kaya huwag mareklamo, sapagkat kung ano ginagawa mo, walang nalihim sa Diyos mo na tinatawagang totoo at nagpakatotoo. Kaya kung totoo ka, gagawin mong tapat ang relasyon mo sa Kanya. Hindi gagawin mo parang sa tao na relasyon. Gusto mo ngayon, bukas ayaw mo. Mamaya'y gusto mo, sa makalaway ayaw mo. Sapagkat ang Ama, bawat segundo, dapat at marapat, ginugusto mo siya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Bagamat di mo nakikita, subalit, bawat segundo, iglap may magagawa sa iyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? O alam nyo na po ba kung paano isilang ang Espiritu? Hindi mo kailangang magpakasakit bago ka maisilang sa Espiritu. Na gumawa ng ganito at gumawa ng ganon, kundi magpakatotoo ka lamang tao. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung totoo ang puso mo at damang-dama mo'y Diyos, Ama mo, totoo ang isip mo. Tama baga? Sa makatwin, sumasayo, pinagarian ka ng totoo. Kaya naisilang ka sa Espiritu ng katotohanan. Buhay nga ba nga, Ama? Sa gawa. Nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Tama. Sapagkat kung anong nasa langit, nilikha ng Amang lahat na naroon. Kung anong nasa dagat, siya rin ang may likha doon. Kung anong nasa lupa, lahat na iyo'y sama pa rin. Kaya saan mang panig na sambitin mo, sa Ama nang galing. Buhay ba ang Ama? Kaya kung alam mong lahat na iyo'y nalikha sa lupa, manalig ka. Malilikha rin ng Ama sa isip mo ang kapayapaan. Ang kaguluhan mo'y magiging kapayapaan. Ang kalituhan mo'y magiging kapanatagan.
Malilikha rin ng Ama mo ang pag-ibig sa puso mo kung ang naririto'y galit at puot kung tatanggapin mo siya. Sapagkat lahat ng bagay, mabuti at masama, niloob na mabuhay sa lupa. Lahat ng nakakalason at di nakakalason, niloob na mabuhay sa lupa. Subalit, ang taong may pag-iisip, kung alam niyang lason, di kakainin. Bakit ugali ng taong nakalalason sa isip niya, patuloy niyang tinatanggap? Bakit ugali ng taong nakalalason sa damdamin niya, patuloy niyang pinapapasok? Sino lumalason sa isip at damdamin niyo? Ang Ama ba? Hindi. Tao pa rin. Kaya mga mahal, magnilay, magbulay. Kung batid mong lason sa puso mo ang mga katagang masasamang sinasambit ng bibig mong ikaw rin nagpapahirap, huwag mo nang sabihin. Lason sa pagpapakabago mo at pagpapagong buhay mo ang gumawa ng mabuti para hindi mo matupad. Bakit mo gagawin? Lason na lason sa Ama ang maging masama kang tao. Bakit mo ginagawa ito? Kaya't ang lason na pipili ng tao. Kaya lamang pinatototohanan din sa inyo, may taong alam niyang lason dahil nagpapakamatay, iniinom, kinakain. Ngunit alam mo, at ikaw na gustong mabuhay, kakainin mo ba't inumin ang lason? Sa makatwid, ang nais magbagong buhay, nilalayuan ang lahat ng makalalason ng isip at damdamin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama na magbibigay kaguluhan, magbibigay kasamaan, magbibigay alingas-ngas sa kanyang katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo po ang lumikha niyan, sapagkat batid ko lahat na ikaw nga ang lumilikha sa lahat ng panig ng daigdig. Pawang katotohanan naman, tinuran sa kanila ang may pandinig, tuwiran niya nakarinig. Mga mahal, ang Espiritu'y nangungusap, ngunit hindi makapangungusap kung walang bibig na gagamitin. Ang Espiritu'y naghahayag, ngunit di makapaghahayag kung walang taong gagamitin, sapagkat hindi maaring gamitin ng hayop, sapagkat asal hayop. At kung hindi man siya asal hayop at mabuti siyang naging hayop, hindi siya makapagsasalita at makagagawa ng marapat, tulad ng tao. Ang dahon ay nalalagas, ang buhay ay nalalaglag sa lupa, namamatay, nagbabalik sa alabok. Kaya't hindi rin maaari ang dahon, walang bibig, walang mata, walang isip. Mga mahal, sino gagamitin ng Espiritu? Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hentil? At ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at natitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Pagkatipon sa lungsod na ito ni Herodes at Poncio Pilato, kasamang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng mga bagay na dapat mangyari na itinakda na noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila. Tinura nito ng mga alagad sapagkat humihingi sila. Nagpapagibik, nananalangin sa masamang pinagtitiwalaan. Ang nagturo sa kanila ay ang Panginoon na lumisan. Ang katawan, ngunit bumalik
sa pagka-Diyos namin. Mga mahal, sama-samang panalangin kung minsan ang daming nakikihala-hala, nakikisama-sama. Ngunit lahat nga kaya sila'y totoo. Kaya't ang pinag-isa sa isang katotohanan at pinagsama sa katotohanan, may inaangkupan na kaganapan. May pinatutupad na pinasisilay. May binibigay at tuwiran na lahat ng yaon sa kalooban ng Ama, hindi sa kalooban ng tao. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan.